Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Good morning po. Ayan, good morning po. Ayan, praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Tunay po na talagang ang ating Diyos ay Diyos na napakabuti, Diyos na talagang tumutugon sa ating mga panalangin, sa lahat ng mga nagtatapat sa Kanya, kahit nga tayo ay hindi tapat, ang Diyos po ay laging tapat. At yun po, nais ko ipagpasalamat sa Panginoon. Gusto ko po kayo na personally ipahayag ang kabutihan ng Panginoon at ipagpasalamat din po yung ating tulong-tulong at sama-sama na pananalangin para po doon sa aking anak na nag-take ng board exam, yung aking panganay si Sweet. At salamat nga po talaga sapagkat bago pa man po mag-board exam, ang prayer po talaga namin dahil lagi pong experience ito ni Sweet every time na meron siyang mga major exam na kinukuha, ay sumasabay po yung kanyang monthly period. At experience po niya na pag nagte-take siya ng exam na kasabay ang monthly period, talagang halos nahihirapan siya. At dahil halos marami pong mga pagkakataon na gano'n ang nangyayari, kaya ang ginawa po namin, bago dumating yung board exam, talagang isa yon sa prayer namin na, Lord, ihanda mo si Sweet physically. Kasi kailangan kahit nahanda siya mentally, pero kung kanyang physical ay hindi po sasabay, useless. Talagang yun po yung aming panalangin at napakabuti po ng Panginoon. Alam niyo po, Sunday pa lang, Wednesday po ang board exam, Wednesday and Thursday. Sunday pa lang, dumating na yung bisita niya. Dumating na po yung kanyang monthly period at sa biyaya nga po ng Panginoon, rested siya nung siya po ay nag-take ng board exam. At pagkatapos po nung ikalawang araw ng board exam, ang unang salita na nabitawan niya after na magkita kami, sabi niya, "Yay, malaya na ako." Yun po talaga yung literal na i-declare niya sapagkat talagang mahirap nga po talaga pala pagka nagbo-board exam. Kasama namin siya sa bahay pero iba yung oras ng kain niya, pati yung tulog niya, madaling araw na. Kung magkikwento siya, okay lang, pero halos talagang naiba yung routine niya kasi most of the time ay nandun siya sa kanyang room para po mag-review. Pero talagang sa biyaya po ng Panginoon, talaga pong ang lahat ng bagay kapag pinagkatiwala natin sa Diyos ay pinagkakaloob niya. Ayon sa kanyang plano, ayon sa kanyang oras, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong pagsama sa amin sa panalangin. At ang Diyos po ang aming pinapupurihan sa kanyang kabutihan at kadakilaan sa buhay po ni Sweet at sa aming family. Sa Diyos po ang kapurihan. Amen. Palapakan po natin ang Lord sa kanyang kabutihan sa atin. Amen. Talagang patuloy lang po tayo na maglingkod, whatever situation na naroroon tayo. Ang mahalaga, alam natin kasama natin ang Diyos. Maging doon sa panahon ng mga pagbagsak natin, sinasamahan tayo ng Panginoon sa ating pagbagsak. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi hindi tayo maibabangon ng Diyos sa ating pagbagsak kung wala siya. Kaya sinasamahan po tayo ng Diyos. Kaya ngayon pinag-aralan po natin past few weeks, yung about God's seasons. Talagang lahat ng season kasama po natin ang Panginoon. Amen? Kaya salamat po. At ngayon pong oras na ito sa ating pong pag-aaral ay isang bahagi ng banal na kasulatan again na magpapakita sa atin ng katapatan at kabutihan at kadakilaan ng Diyos at kung paano niya tayong sinasamahan sa lahat ng ating mga pinagdadaanan, lalong-lalo na doon sa panahon na tayo po ay sa kabila ng ating pagtatapat sa Panginoon, sa kabila ng ating pagtitiwala sa Panginoon, minsan na isusuong pa rin tayo doon sa masasabi nating sa tingin ng iba kapahamakan, pero sa bawat isa sa atin, kung tayo'y mayroong pananalig sa Diyos, ang tawag po natin doon ay pagsubok at pinagtatagumpay tayo ng Diyos sa ating mga pagsubok. Kaya sa oras po na ito, hilingin ko po kayo na magbukas ng inyong Bible sa aklat ng Daniel chapter 3. Ang babasahin po natin ay verses 16 hanggang 27. Daniel chapter 3 verses 16 hanggang 27.
At muli, aanyayahan ko po kayo na magsitayo bilang paggalang po natin sa pagbasa ng salita ng Panginoon. At basahin uli natin na sabay-sabay ng malakas habang binabasa po natin. Ayan, praise God. Handa na po kayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon? Amen, praise God. Sige po, sabay-sabay po tayo. Sinabi ni Sadrach, Mesach at Abednego, Mahal na Hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa ribultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrach, Mesach at Abednego. Kaya iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalakas niyang tauhan nagapusin sina Sadrach, Mesach at Abednego at ihagis sa apoy. Ginapos nga sila nang di na inalis ang pantalon, baro, gora o alinman sa kanilang kasuotan at inihagis sa pugon. Dahil sa pagsunod sa utos ng hari at sa tindi ng init ng pugon, namatay ang may dala kina Sadrach, Mesach at Abednego. Samantala, yaong tatlo ay tuloy-tuloy na bumagsak sa naglalagablab na apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanghang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, Hindi ba tatlo lamang ang inihagi sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa, ang tingin ko'y Diyos. Si Haring Nabucodonosor ay lumapit sa bunganga ng hurno. Sinabi niya, Hali kayo rito, Sadrach, Mesach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Lumapit ang tatlo. Paglabas nila sa pugon, ang mga gobernador, katulong na gobernador at ang mga tagapayo ay lumapit sa kanila. Tiningnan silang mabuti, ngunit wala man lamang makitang bakas na likha ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog kahit bahagya ang kanilang buhok. Hindi na ano ang kanilang kasuotan, ni hindi sila nag-amoy usok. Wow, amen. Tayo po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos, na aming Emmanuel, na lagi pong kasama namin sa lahat ng sitwasyon ng aming mga buhay. Salamat po na ikaw ay faithful at ikinumit mo ang iyong sarili sa buhay ng bawat isa sa amin. Sinabi mo sa iyong salita, you will never leave us nor forsake us. Father God, sa amin pong paglakad sa pananampalataya, patuloy na makita namin ang katotohanan ito sa aming mga buhay at makita namin na ikaw ang aming Diyos na aming pinagtitiwalaan na hindi nagbabago, laging tapat sa iyong mga pangako sa amin. At anumang sigwa, anumang suliranin ng aming pagdaanan, naroroon ka, O Diyos, upang kami ay tulungan. Marami pong salamat, O Diyos. Pagpalain mo po ang iyong mga anak sa araw na ito, Panginoon, na naririto sa bahay-sambahan mo. Naririto upang ikaw ay sambahin at takilain. Ikaw, Panginoon, ang aming itinataas sa aming kalagitnaan. Ihanda mo, O Diyos, sa pakikinig ng iyong tinig ang iyong bayan. Salamat po ng marami, Ama. In Jesus' name, Amen. Makaupo na po kayo muli. Salamat po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Napakaganda pong tagpo ng ating binasang bahagi ng Banal na Kasulatan. At every time po na binabasa ko po itong bahagi ng Banal na Kasulatan na ito ay ito po ay parang masasabi natin na parang sa mga fiction lamang natin mababasa, parang mga hindi totoong kwento. Ngunit mga kapatid sa Panginoon, ang bahagi ng Banal na Kasulatan na ating binasa ay totoong-totoo sapagkat itong tatlong Hudyo na sumasampalataya sa ating Diyos na buhay, kahit na hindi sila yumuko doon sa pinatayo ni Haring Nabucodonosor na ribulto, itong mga kabataang Hudyo na ito ay dahil nanatili sila sa kanilang pananampalataya, kahit ihinulog sila doon sa
mainit na apoy, 7 ulit na pinag-init na pugon. Pero ang sabi, lumabas po sila doon sa pugon na yon, unharmed. Sabi nga po sa binasa natin, wala man lamang pong makitang bakas na likha ng apoy sa katawan ng 3. Ni hindi man lang nasunog ang kanilang buhok, ni hindi man lang nasunog ang kanilang mga damit, ni walang anumang bakas ng usok na maaamoy sa kanila. Ganon sila iningatan ng Diyos. At sa tingin ko po, ang ginawa po ng Diyos sa mga kabataang ito, ginawa po silang fireproof. Kaya yun po yung ating pag-aaralan sa araw na ito. Fireproof your faith. Alam niyo po, kapag ang isang bagay ay dumaan po sa apoy, ang normally na mangyayari doon sa bagay na yon, kahit na isang bakal na napakatigas, kapag dumaan sa apoy, napalalambot, napapabaluktot ng apoy. Pero itong mga bataang ito, hindi sila napabaluktot, hindi sila napalambot ng apoy na pinaghulugan sa kanila bilang parusa sa kanilang pagtayo sa kanilang pananampalataya. In fact, nakakatuwa pong makita na doon sa kanilang pagtatapat sa ating Diyos na buhay, sinamahan sila ng Panginoon doon sa paglakad, doon sa hurnuhang apoy na yon. Kaya nga, nung makita ni Haring Nabucodonosor na 3 lang ang inihulog, pero nagulat siya. Sabi niya, teka muna, di ba 3 lang yung inihulog? Bakit naging 4 na? At tingin ko yung isa ay parang Diyos. So mismong si Nabucodonosor ay nakita niya, na-witness niya sa kanyang sariling mata, yung kapangyarihan ng Diyos na bumalot doon sa 3 kabataan at kasama pa nila ang Diyos na nag-ingat sa kanila. At ang maganda nga po, nung itong mga kabataang ito ay lumabas mula doon sa napakainit na hurnuang apoy, alam natin na hindi po sila na-spare, hindi po sila nailigtas ng kanilang pananampalataya na maihulog doon sa hurnuhang apoy. Talagang naihulog po sila bilang consequence ng kanilang pagtayo sa kanilang pananampalataya. Ngunit ito po maganda. Nung sila po ay maihulog, hindi po sila natakot. Sabi nga nila, kung hindi man kami mailigtas ng iyong kapangyarihan sa apoy na ito, hindi pa rin kami sasamba doon sa ribulto na pinatayo mo. Kung hindi man kami iligtas ng aming Diyos, ganun pa rin, mananatili pa rin ang aming pananampalataya sa aming Diyos. At dahil po doon sa kanilang buhay na pananampalataya sa ating Diyos, nakita po natin na itong 3 kabataang ito, lumabas mula doon sa naglalagablab na apoy na yon, hindi man lang nasugatan, hindi man lang nag-amoy usok. They were made fireproof by God because of their faith. Ganon din sa atin, mga kapatid sa Panginoon, there is a need to fireproof your faith. Katulad po ng mga kabataang itong dumaan doon sa apoy, tayo din bilang mga mananampalataya, ang ating pong pananampalataya, sabi ng banal na kasulatan, ang ating pananampalataya ay pinadadaan ng Diyos sa apoy upang ito ay masubok kung gaano tayo katapat sa ating pananampalataya. Fire is a test for our faith. Ang sabi nga po ng unang Pedro, chapter 1, verses 6 and 7, ang sabi po, ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaari magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit pa kaysa ginto. So our faith is greater than gold. At ano ang sabi? Ito po ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto, pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na maahayag si Jesucristo. So,
Alam naman natin ang proseso ng pagre-refine ng gold. Ang gold po at saka silver, ang test po para malaman kung talagang ito'y dalisay ay apoy. Kaya pinadadaan po ang ginto, ang silver sa apoy, at lahat ng mga impurities na mayroon doon sa ginto, kapag yun ay dumaan sa apoy, inihihiwalay po ng apoy yung mga impurities. At ang nakitira lamang po ay yung dalisay na ginto. Now, the same way, God puts us in fiery trials to prove our faith. Pinadadaan din ng Diyos ang bawat isa sa atin sa iba't ibang pagsubok. Ayon dito sa unang Pedro, yung pagsubok ay bahagi ng Diyos. Bahagi ng pagsubok ng Diyos. Mga apoy ng pagsubok upang yung ating pananampalataya kapag pinadaan doon ng Diyos ay lalo pang madalisay, maihiwalay yung mga impurities at ang matira ay yung kadalisayan ng ating pananampalataya sa Diyos. So, kalooban po ng Diyos, mga kapatid, ang mga pagsubok. At kung tayo po ay pinadadaan ng Diyos sa mga apoy ng pagsubok, tandaan niyo mga kapatid, yung trials, yung fiery trials na pinagpapadaanan sa atin ng Diyos, wala po itong fire escape. Wala pong fire escape. Na kapag dumadaan tayo sa mga apoy ng pagsubok, we have to go through. Bakit po? Kasi nga po, ito yung paraan ng Diyos para subukin ang ating pananampalataya. Kaya napakahalaga po na sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, yung atin pong pananampalataya, katulad ng mga kabataang ito, maging fireproof. Ang ating buhay, pag-aasawa, ang ating pamilya, maging sa trabaho, madami pong iba't ibang mga hamon ng buhay na kinakaharap po bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya. At itong mga hamon ng buhay na ito ay pagsubok na inaalaw ng Diyos na ating daanan. At kung ikaw ay fireproof sa mga pagsubok na ito, lalabas ka sa pagsubok na ito na may katagumpayan. At ang makikita ay ang kadalisayan ng iyong pananampalataya, and ultimately, in the end, ang Diyos ang maluluwalhati, ang Diyos ang mapapapurihan. Katulad po ng nangyari dito po sa tatlong kabataang ito, si Haring Nabucodonosor ay nagpahayag ng kanyang pananampalataya sa buhay na Diyos ng mga kabataang Hudyo na ito. At hindi lamang si Haring Nabucodonosor, kundi yung buong imperyo ng Babylonia. Kaya napakahalaga mga kapatid, na ang ating pananampalataya ay makita natin na fireproof. Na siguro tanungin natin ang ating sarili ngayon, pag dumaan kaya ako doon sa ganong uri ng pagsubok na pinapadaan sa akin ng Panginoon, fireproof na din kaya ako? O baka naman, alam mong merong pagsubok, ang hinahanap mo agad dahil ang pagsubok ay fiery trials na inihahanda ka ng Diyos, ang hinahanap mo agad ay saan ba ang fire escape? Ayaw mong dumaan doon sa apoy na yon dahil natatakot ka. Well, tandaan niyo mga kapatid sa Panginoon, if you know sa sarili mo na ang pananampalataya mo, dahil alam mong kasama mo ang Panginoon, ano man ang sitwasyon, mararamdaman mo sa sarili mo, fireproof ka kasi kasama mo ang Diyos. Alam mo sa sarili mo na ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, kaya handa ka na dumaan sa mga pagsubok na pinapadaanan sa iyo ng Diyos dahil alam mo, God will fireproof you. Tutulungan ka niya na lumabas ng may katagumpayan sa mga hamon ng buhay. Kaya ang tanong, kung mahalaga po na makita natin ang ating faith ay dapat alam natin, fireproof. Ang tanong, how do you fireproof your faith? Mula po sa kabataang ito, sa mga kabataang ito na atin pong binasa, meron pong tatlong mahalagang katotohanan na nais kong makita natin sa tala ng banal na kasulatan. Ang una po na pagpa-fireproof ng ating buhay pananampalataya, number one is to choose to live a holy life. Ito po yung makikita natin na ginawa ng tatlong kabataang Hudyo.
Pinili po nila ang lumakad sa kabanalan sa halip na umayon sa takbo ng pamumuhay sa Babylonia. Makikita po natin, doon pa lang sa unang kabanata ng Daniel, kasama po si Daniel, na isa sa kabataan na biha galing sa Israel, sa Jerusalem, at kasama itong tatlong mga kabataang ito, sila po ay iniharap doon sa kasama ng iba pang mga bihag, kasama pa ng ibang mga nais ng hari na i-train, i-groom for leadership. Itong mga kabataang ito. At para sila ay ihanda para sa pamumuno, ang ginawa po ng hari, yung kanyang pagkain, yung kanyang inumin, lahat ng, kumbaga yung tinatawag na the best in the kingdom, the best of the best in the kingdom. Yung mga kinakain ng hari, iniinom ng hari, lahat ng available na pinaka-the best na para sa hari, yun ang ini-offer sa mga kabataang ito. Pero makikita po natin sa Daniel chapter 1 verse 8, bagamat alam nila na ang ino-offer sa kanila ay the best of the best, sapagkat yun ay ino-offer doon sa hari ng imperyo, these young Jews refused the food that were offered for them. And instead, ang pinanatili nilang kainin ay yung alam nilang makabubuti sa kanila, hindi lamang physically, kundi lalong higit ayon sa kanilang pananampalataya. Kaya sabi po, Daniel chapter 1 verse 8, ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakausap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin niyon. So si Daniel kasama yung tatlong kabataang Hudyo na ito, tinanggihan po nila yung masarap na pagkain na ini-offer po para sa kanila. Ano po ibig sabihin nito? Makikita natin na dahil ito po mga kabataang ito, alam nila na sila po ay mga Hudyo na nananampalataya sa buhay at makapangyarihang Diyos at mayroong pamantayan sa kanilang kautusan na may kinalaman sa mga pagkain na marumi, mga pagkain na hindi karapat-dapat. Dahil ang mga kabataang ito, kahit na sila'y wala doon sa kanilang sariling bayan at nasa malayong lugar ng Babylonia, pinananatili pa rin nila na sundin yung kanilang pamantayan ayon sa iniuutos ng kautusan para sa kanila. Kumbaga, kung makikita natin na sa pagkain pa lang ay pinipili nila ito upang hindi sila makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan, how much more yung mga bagay na alam nila na hindi pwedeng gawin. Kasi kung titingnan natin, pagkain pa lang ito, pero very particular sila. Hindi kami kakain ng mga pagkain hindi ayon sa aming kautusan. Ganon kahalaga sa kanila ang turo ng ating Panginoon. Kaya even yung food na alam nilang pwedeng maging magparumi sa kanila, tinatanggihan nila ito. Now, bakit nila ito ginawa? Sapagkat gusto nila na mapanatili yung kanilang paglakad sa kabanalan sa pamamagitan ng pagtanggi sa mga bagay na ini-offer ng Babylonia. Kung titingnan po natin ito mga kapatid sa Panginoon, maaari sabihin nyo, simpleng bagay lang naman ito, yung pagkain. Pero para sa kanila, hindi po simple ito. Kaya nga sa aklat na sa Bagong Tipan, nakita natin ano ang sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, sabi, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Kaya itong mga Hudyo na ito, ganon nila pinahahalagahan ang kanilang pananampalataya saan man sila naroroon. Gusto nila na i-practice yung kanilang pananampalataya saan man sila naroroon. Kaya nandun lagi ang pagpili nila na lumakad ayon sa kabanalan
para sila ay maihiwalay sa pangkaraniwan at mamuhay bilang uncommon. At tayo din po bilang mga mananampalataya, namumuhay po tayo sa mundong ito, mga kapatid sa Panginoon. At marami pong mga kaparaanan ang mundong ito na iniaalok sa atin bilang mga mananampalataya. Hindi lamang pagkain. Ang totoo, pagdating sa pagkain, talagang hindi na nga ito masyadong ino-observe. Ang katwiran naman, anyway, may buhay na walang hanggan naman tayo. Di ba? O kaya naman, pagka kumain na ng mga makakapinsala sa katawan, anyway, may gamot naman ako, may pangontra. Pero itong mga kabataang ito, napaka-strict nila sa pagkain lang. Talagang kung hindi po pwede, hindi po pwede. Pero mga kapatid sa Panginoon, sa mundong ito, hindi lang pagkain ang ini-offer ng mundo sa atin, at dapat makita na tayo bilang mga mananampalataya, marunong tayong pumili, na pinipili nating lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, ang tanong, sabi sa Psalms 119 verse 9, sabi po ni David dito, how can a young man make his life pure? Sabi po, by living according to your word. Sabi po sa Tagalog, paano ba iingatang maging wagas yaong buhay? Yaong buhay ng binata sa kanyang kabataan. Ang tugon ay, sumunod siya sa banal mong kautusan. So itong tatlong mga kabataang ito na Hudyo, pinili po nila ang lumakad sa kabanalan. Nais po nila na talagang maging distinct sila sa mga taga-Babylon, na makita na bagamat wala sila sa Israel, makita pa rin yung kanilang pagiging Hudyo sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Ibig sabihin, ayaw po nila na makiayon sa takbo ng pamantayan ng Babylonia. So ganun din po sa atin, mga kapatid sa Panginoon. Kailangan po nating i-fireproof ang ating buhay, at ang fireproofing ng ating pananampalataya ay nagsisimula doon sa ating mga tamang pagpiling ginagawa. Pag sinabi pong holiness, ang ibig sabihin po nito is to set apart. Yung kabanalan, ang ibig sabihin po niya, lahat ng bagay, nung nilikha ng Diyos, lahat ay mabuti. Kaya lang, nung dumating ang kasalanan, lahat ng bagay na nilikha ng Diyos na mabuti ay ginagamit na sa kasamaan. Depende sa gumagamit. Kaya parang isang bagay ay maging banal uli, ang ginagawa ng Diyos, kailangang i-separate ito at ilaan para sa Diyos. Halimbawa po, yung mga kagamitan natin sa kusina, yan ay mga common na mga gamit lamang. Kutsara, tinidor, kaldero. Pero dahil po nagpagawa ang Diyos ng tabernacle, at doon sa tabernacle, mayroon ding mga planggana, mayroon din pong mga kitchen utensils na ginagamit po doon sa tabernakulo. Alam niyo po, yung mga ginagamit po doon, yes, pangkaraniwan silang mga kagamitan. Pero dahil sila po ay i-consecrate, they were set apart for godly use. Ano po ang tawag sa mga bagay na yon? Sila po ay ginawang banal. Now, ganon din po ang kalagayan natin, mga kapatid. Tayo bilang mga mananampalataya ay noon, namumuhay tayong katulad ng sanglibutan, makasalanan, pero nung tayo po ay tumugon sa tawag ng Diyos sa kaligtasan, ano po ginawa ng Diyos sa atin? Ihiniwalay tayo mula sa kasamaan at ginawa tayong banal. Hebrews chapter 10 verse 14, ang sabi doon, we were made holy forever or perfect forever. Dahil sa ginawang pag-aalay ng Panginoon ng kanyang buhay, lahat ng mga nilinis niya ay ginawa niya ng banal magpakailanman. So lahat ng mananampalataya, banal magpakailanman. Andyan po ba kayo? Tayo po yun. No, hindi ibig sabihin na tayo banal magpakailanman, hindi na tayo nagkakasala. Hindi. Nagkakasala pa din tayo, pero yung standing natin sa Panginoon ay nananatili dahil doon sa kanyang ginawa doon sa krus.
Sa harapan ng Diyos, tayo pong lahat ay banal magpakailanman. Yes, nakakagawa tayo ng mga kasalanan, maliliit, malalaking kasalanan, pero agad tayong bumabalik sa Diyos kasi hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Yun ang ibig sabihin po na God made us perfect forever. Ngayon, bagamat tayo po ay nandito pa sa mundong ito na masama at tayo din po ay kasama kahalubilo, hindi naman lahat ay nang nakakasama natin. Mahirap po naman na sa trabaho natin, may nakakasama tayong hindi mananampalataya. Sa paaralan, sa palengke, wala pa po tayo doon sa langit na lahat ay mga mananampalataya na. So ibig sabihin, nandito tayo sa mundong ito na kahalubilo pa rin natin ang mga hindi sumasampalataya. At dahil kahalubilo natin ang mga hindi sumasampalataya, tayo po ay ihiniwalay ng Diyos. Kahit kasama tayo ng mga hindi sumasampalataya, pinananatili ng Diyos yung kabanalan sa bawat isa sa atin. Parang ganito ang kalagayan. Alam niyo po yung word na insulate. Yung atin pong mga kable ng kuryente, sa loob po niyan ay mayroon pong mga kuryente or yung pinagmumulan ng power source, yung mga kawad. At sa labas po niyan ay mayroon pong nakabalot na rubber. At yan po yung nagpe-prevent para doon sa power na nandoon na nagpo-flow doon sa kuryente ay wag pong lumabas at saka naman yung puwersa galing sa labas ay wag naman makapasok doon sa kuryente. At ang tawag po dyan ay insulate. So kahit na tayo nandito sa mundong ito na marumi, pero dahil ihiniwalay na tayo ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos na binigay sa atin, ini-insulate tayo para hindi tayo maapektuhan ng karumihan ng mundo. Pinoprotektahan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Ang ibig sabihin po kasi ng word na insulate is to protect someone or something from outside influences. Kaya ibig sabihin, tayo bilang mga binanal ng Diyos, lumalakad tayo sa mundong ito, kahit na may mga iba't ibang mga influence na gustong yung ating isipan, yung ating pamumuhay ay ayon sa takbo ng mundo ito, because you are insulated by God's power, hindi na yan papaloob sa iyo. Ang nagiging kalagayan po niyan, we are protected, parang isda na nasa maalat na dagat, pero hindi naman nagpe-penetrate yung alat ng dagat sa isda. Di ba? Hinuhugasan nga natin yung isda, pero hindi naman siya maalat. Lalagyan pa nga natin ng asin para ma-preserve siya, pero maalat yung dagat. So, ganun din po ang kalagayan natin bilang mga mananampalataya. Now, bakit ko po ito binibigyan ng pansin? Sapagkat ang mundo po ay patuloy at patuloy na nagpipilit na yung kanyang sistema ay patuloy niyang akitin tayo na makiayon sa Kanya. Pero ano sabi ng Psalms 119 verse 9? Paano nating may ingatan ang ating buhay na maging dalisay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Pag ang salita ng Diyos, kapag kayo po hindi ninyo pinipiling lumakad sa kabanalan, ano po ang mangyayari? Ito pong mga influences na ito ng mundo ay madali din po makaka-attract sa inyo. Tingnan niyo po ngayon, sa ating panahon po, ang mga kabataan po lalong-lalo na sapagkat sila po ang target ng fashion, sila po ang target ng mga iba't ibang mga influences na ito, makikita po natin na napakadaling sumunod na mga kabataan kung ano yung mga dumadating na uso. At hindi muna iniisip, ano ba ang pinsala na pwedeng gawin nito sa kanila. Nung mauso po, halimbawa, ito, tayo rito. Nung mauso po yung pagpapatato, makikita po natin na nagsunuran din po agad ang mga younger generation. At kasama pa po, may ilang din po mga mananampalataya na dahil iniisip nila,
Hindi naman harmful ito. Kaya marami ding mga mananampalataya, nagpapatato din sila. Kaya ngayon sa ating panahon, pag tinignan mo, ang tattoo po ay very common mga common na bahagi ng ating nakikita sa mga tao, bata, matanda. Nakita natin may mga kanya-kanyang tattoo. Sa Amerika po, ayon po doon sa isang survey, 32% ay may tattoo. At dun sa 22%, hindi lang isa ang tattoo. Ibig sabihin, yung 32% ay ibig sabihin malaking porsyento na. Tinatanggap na yung ganong practice. At ngayon po, maging sa ating panahon, ay very common na makakita ka na ng mga tao na may mga tattoo. At ang tingin nila sa tattoo, hindi ganon ka-harmful. Tinitingnan nila ito na isang uri ng fashion. Now, bakit ko po binibigyan ito ng pansin? Kasi nga po, pansinin niyo, itong mga tatlong kabataan na ito, ang issue ay pagkain lang. Pero nais nilang ipakita na maging sa pagkain, gusto nilang ipakita na sila ay kakaiba sa mga tao ng mundo. Gusto nilang ipakita na even sa pagkain, pinananatili nila ang kanilang kabanalan. Kaya kung ganito po, ito mga kabataang ito, dapat ganito din po tayong mag-isip. Kaya naman, nakita natin nung sila po ay inihulog doon sa pugon, kita na natin dahil doon sa kanilang paglakad sa kabanalan, ginawa ng Diyos na ang kanilang buhay ay fireproof. Kasi hindi sila nagko-compromise. Nananatili sila sa kanilang pananampalataya. At nung dumating yung apoy ng pagsubok, ano ang nangyari? Nakita natin, nagtagumpay po sila. Kaya, meron pong attraction ang mundong ito. Meron pong pagnanais ang mundong ito na akitin tayo, na umayon sa takbo ng sanglibutan. Kaya ang tanong, paano mo malalabanan ang tawag ng pag-ayon sa mundo? Paano mo lalabanan? Kasi tinatawag ka ng mundo para umayon sa kanya. Well, katulad ng mga kabataang ito, nilabanan nila yung tawag na yon. Now, sa atin, paano po natin ito malalabanan? Number 1, think of the eternal things. Ang mga bagay ng mundo, pag sinabing uso, lilipas siya, nandyan ngayon, bukas wala na. So hindi ito yung dapat nating pinagsusumakitan. Isipin nyo, kung ano yung gagayahin ninyo, yan ba'y makakabuti sa inyong pananampalataya? Kung hindi naman, hayaan nyo na lang. Pero ang pagtuunan ninyo ng pansin ay yung mga bagay na alam ninyong ang idudulot ay pangwalang hanggan. Sabi nga po ng John chapter 6 verse 27, ang sabi, gumawa kayo hindi para magkaroon kayo ng pagkain na nasisira, kundi ang pagsumakitan ninyo ay yung mga pagkain na hindi nasisira, pero magdudulot ng buhay na walang hanggan. So think of the eternal things. Ito yung dapat na isaisip natin. Kaya sabi ng Colossus chapter 3 verse 2, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Kaya yung tatlong Hudyo, maaaring pagkain lang yon, pero para sa kanila, itong food na ito nagre-reflect ng aming pananampalataya. May kinalaman ng aming pananampalataya sa pagkain. Kaya kung itong pagkain na ito ay makaka-apekto ng aming pananampalataya, we would rather stick to our faith than to eat this food. Ganun po ang kanilang paningin. Pangalawa po, paano mong malalabanan ang tawag ng pag-ayon sa mundo? By the renewing of your mind. Ang mundong ito, katulad po ng nakikita natin, ang dami pong mga ini-offer upang ang tao ay mamuhay ng naaayon sa takbo ng mundo, hindi lang naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ano sabi ni Apostle Paul? Romans 12:2, huwag kayong umayon. Kasi may takbo talaga ang mundo, at ang mundong ito, ang takbo nito ay palayo sa Diyos.
Kaya ano sabi ni Apostle Paul? Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Inilalayo kayo niyan sa kalooban ng Diyos. Anong dapat niyong gawin? Ang sabi niya, mag-iba na kayo at magbago ng pag-iisip. Bakit? Kapag ang ating kaisipan ay nakaayon sa kalooban ng Diyos, ang ginagawa natin ay mga bagay na may kinalaman sa eternal life. Ano po ang nangyayari? Sabi po ng verse, upang mabatid ninyo ano daw ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod, at talagang ganap. Kapag tayo po'y humiwalay sa mga bagay ng mundo at itinuon natin ang ating pansin sa mga bagay na makalangit, mas lalo nating nakikita yung kabuluhan ng buhay. Kung ano talaga ang kalooban ng Diyos, kung ano talaga yung mabuti, kung ano talaga yung ganap. Kaya ito pong tatlong kabataang ito, mas pinili po nila ang manatili sa pamantayan ng kanilang pananampalataya kaysa tumulad sa pamumuhay ng mga Babylonians na alam nilang taliwas sa kanilang pananampalataya. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ngayong umaga, tanungin niyo po ang inyong sarili, meron po ba kayong ganong lakas ng pananampalataya para tanggihan ang mga iniaalok ng mundo upang paayunin kayo sa takbo ng mundong ito, palayo sa kalooban ng Diyos? Meron ba kayong strong desire? Meron ba kayong malakas na pananampalataya? Dahil alam ninyo, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ako aayon. Kahit yan pa'y ginagawa na ng lahat na uso. Minsan po may mga nauuso na mga sayaw ng mundo. Kaya pagka mayroong mga dance craze, makikita natin yan, sasayawin din yan may kanya-kanya na silang mga sariling version ng mga dance craze na yan. O kaya naman, kung ano mang mga uso, madaling sumabay. Pero ang tanong, lahat ba ng uso ay dapat nating gayahin? Maging maingat po tayo. Bakit? Kasi dala-dala natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kahit walang nakakakita sa atin, saan man tayo naroroon, hindi nagbabago yung katotohanan na kayo at ako ay laging mga anak ng Diyos. Saan man tayo naroroon. Amen po ba? Kaya dapat yun yung makita lagi sa atin, yung reflection of the glory of God. At yun ang iningatan ng mga kabataan. Kaya ang buhay nila ay ginawang fireproof ng Lord. Why? Because number one, they chose to live a holy life. Ganon din sa ating mga kapatid. Fireproofing your life starts by choosing to live a holy life. Pag pinili mo na lumakad sa kalooban ng Diyos, ang presensya ng Diyos ang magpipreserve sa iyo sa iba't ibang apoy ng pagsubok ng buhay at magtatagumpay ka kapag pinagdaanan mo ito. Amen po ba? So, fireproof your life by choosing to live a holy life. Number two, how do you fireproof your life? Keep a spiritual discipline for growth and maturity. Pag ikaw ay lumalago sa iyong buhay pananampalataya, lumalakas ka sa pananampalataya, nakikita mo yung mga iba't ibang mga hamon ng buhay, at itong mga hamon ng buhay na ito ay iyong mapagtatagumpayan. Tandaan niyo po, ang sabi ng banal na kasulatan, ang kaaway ay gumagamit po ng fiery darts. Kung pinadadaan man tayo ng Diyos sa apoy ng pagsubok, ang kaaway naman gusto din talaga tayong tupukin sa pagitan po ng kanyang mga palaso na naglalagablab din ang dulo. Ang sabi po ng Efeso chapter 6 verse 16, tingnan niyo po, taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. So, the enemy, hindi lang siya basta gumagamit ng panudla na matalas at pag dinali ka niya, pag tinudla ka niya, patay ka dahil yung tudla na yon ay para lang sa'yo. Hindi. Ang gamit niya po ay
naglalagablab na palaso. Anong purpose ng apoy? Bakit naglalagablab? Kasi hindi lang ikaw ang kayang tupukin noon, pati pamilya mo, pati lahat ng mga bagay na may kinalaman sa iyo, kayang paglagablabin ng kaaway. Kasi yun talaga yung purpose niya. Na sa pamamagitan ng apoy na yon, yung pananampalataya mo ay tupukin. At pag natupok ang pananampalataya mo, yung mga bagay na may kinalaman sa buhay mo, maapektuhan din. Kaya anong sabi? Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo. So, mga kapatid sa Panginoon, dahil ito mga kabataang ito, sila po ay matured spiritually. They were able to withstand the fiery furnace. Hindi sila sumuko kahit ihuhulog na sila doon sa hurnuhang apoy. Bakit? Kasi matatag yung kanilang pananampalataya sa kanilang Diyos. Kaya nga, para sa kanila, kahit na ang kapalit ng kanilang pagtanggi sa pagsamba doon sa rebulto ay kanilang buhay, dahil matatag sila sa pananampalataya at ang buhay nila, alam nila nakalaan lang para sa Panginoon, tinanggap nila ito. Kaya, ano ibig sabihin nitong taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo? So, kung tayo po ay mayroong matatag na pananampalataya at tayo po'y lumalago sa pananampalataya, yung faith natin nagsisilbi na panangga sa bawat panudla ng kaaway. At hindi lang basta kayang sanggain. Ang sabi pa, yung pananampalataya natin, yun ang papatay sa apoy. Doon sa palaso na nag-aalagablab, sa palaso ng kaaway. It is our faith. But it takes maturity. It takes spiritual growth to know the attacks of the enemy. Pag ikaw ay malago sa pananampalataya at tinutudla ka ng palaso, ng naglalagablab na palaso, ng tisod, kung ikaw ay isang mananampalataya at malago ka na sa pananampalataya, alam mo na yung tisod ay hindi kalooban ng Diyos. Sasanggain mo lang yan ng kalasag ng pananampalataya. Papatayin lang yan ng shield of faith, yung tisod na binabato o tinutudla sa iyo ng kaaway. Kasi meron kang pangsangga, kasi malago ka na sa pananampalataya. Pero kapag ikaw ay bata pa sa pananampalataya, yung maliliit na mga bagay, makikita mo, pwede ka agad matisod, kahit napakaliit na bagay. Pero itong mga kabataang ito, hindi humaliit na bagay ang kanilang kinakaharap. Ang kapalit po ay buhay. Pero bakit sila nakapagdesisyon na itaya ang kanilang buhay, ang kanilang pananampalataya? Because they were strong in their faith. Kaya napakahalaga mga kapatid sa Panginoon na talagang hindi lamang pinipili natin na lumakad sa kabanalan, hindi pinipili natin na magkaroon ng mga spiritual disciplines para lalong tumatag at lumakas tayo sa ating mga pananampalataya. Tulad nga na sinabi kanina ni Sister Chippy, concerning our present generation. Nakikita na natin ang maraming mga palatandaan. Nakikita na natin kung paano ang tao ay talagang sa panahon na ito, kung paanong kinokontrol ng iilan ang mundong ito sa pamamagitan ng mga artificial, na mga, yan yung nakaraang pandemic. Diba? Sinasabi nga na ginamit yung pandemic para sa kapakinabangan ng ilan. Ngayon may bago na namang uri ng pandemic at ipinipredict uli nila. At ano to? Cyber pandemic. Ang ibig sabihin, may kinalaman po yan sa ating mga internet, lahat na may kinalaman sa digital. At may kakayahan ang mga grupo na ito na kahit gaano kalaki ang pera mo ngayon, dahil uso na ngayon na ang transaction natin ay cashless na, GCash, Paymaya, o ano pa mang mga bagay. At napakadali para sa kanila na magkaroon ng pandemic
cyber pandemic na biglang i-shutdown lahat ng ating mga connection sa internet at ibalik lahat sa zero yung ating mga accounts. Napakadali. Kasi sila ang may control ng lahat ng bagay. Pero yun nga ang tanong, napakaganda nung senior sa atin ni Sister Chippy. Sa panahong ito, ang makikita kaya ng Diyos ay mga lingkod niya na tatayo pa din sa kanyang katuwiran sa kabila ng mga hirap na kanilang nararanasan. Pag ikaw ay malago sa pananampalataya, katulad ng mga kabataang ito, hindi mo ipagpapalit ang panandaliang hirap na mararanasan mo dahil alam mo, sabi nga ng Romans 8:18, yung kapighatian, yung kahirapan na ating nararanasan sa panahong ito ay hindi maikukumpara sa kaluwalhati ang inihahanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Kaya, ganun po tayo. Pag tayo malago sa pananampalataya, hindi natin basta-basta pipiliin yung mga bagay na mahalaga at babaliwalain natin. Nakatulad ni Esau, na tiningnan lang niya yung birthright na para bang pagkain lang na pag ayaw niya. Hindi. Kung ikaw ay malago sa spiritual, papahalagan mo yung mga bagay na spiritual at hindi mo basta-basta na ipagpapalit sa mga bagay na walang kabuluhan. Yun po yung malago sa pananampalataya. At itong mga kabataang ito, dahil malago sila sa pananampalataya, ang kapalit po hindi pagkain. Ang kapalit po ay buhay. Ihuhulog sila doon sa apoy. Pero dahil matatag sila sa kanilang pananampalataya, hindi po sila umatras. Hindi sila naghanap ng fire escape. Tinanggap po nila yung hatol sa pagtayo nila sa pananampalataya. Mga kapatid, kung alam mo na mahalaga ang gawain ng Diyos sa buhay mo, kahit na merong arrow of destruction, kahit na arrow of persecution ang dumadating sa buhay mo, hindi mo bibigyan ng pansin yung mga bagay na yan. Bakit? Kasi ang pagtutuunan mo ng pansin, yung higit na mahalaga. Sabi nga po ni Nehemiah, sabi po niya sa Nehemiah chapter 6 verse 3, ito po yung tingin ni Nehemiah doon sa kanyang ginagawa. Inutusan po ng Diyos si Nehemiah na itayo muli yung bakod ng Israel. At napakahalaga po ng gampaning ito. At para kay Nehemiah, ito yung dapat unahin. Hindi pwedeng itigil. Pero yung mga kaaway na Nehemiah, pinipilit po siya na patigilin. Gumagawa sila ng paraan. Kasi po, pag naitayo po yung muog na ito, ay maitatayo yung security ng bayan ng Israel. Kaya gumagawa po ng iba't ibang kaparaanan yung mga kaaway na Nehemiah. Pero tingnan niyo po kung gaano tinitingnan ni Nehemiah ang gawain ng Diyos. Ano sabi niya? Basahin nga po natin ng malakas. Nehemiah chapter 6 verse 3. Ako'y maraming gawain, kaya hindi ako makadadalo. Hindi ko aaksayahin ang aking panahon sa pagpunta riyan. Napakaganda po sa Ingles. Ang sabi po niya sa Ingles, so I sent messengers to them with this reply, I am carrying on a great project and cannot go down. Why should the work stop while I leave it and go down to you? Pinipilit siya ng kanyang mga kaaway na makipag-meeting, makipag-dialogue, and so on and so forth. Pero ang totoo, alam na Nehemiah na mayroong masamang tangka sa kanya itong mga kalaban na ito. Pero dahil si Nehemiah, napakahalaga sa kanya na matapos ang gawain at sabi niya, I am carrying on a great project. Kung alam nyo na mahalaga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, kung alam ninyo na mahalaga ang inyong paglilingkod sa Panginoon, you will not allow distractions to stop you. At yun ang ginawa ni Nehemiah. Dahil alam niya na mas mahalaga ang gawain ng Diyos, yun yung kanyang inuuna. Hindi niya inaaksaya yung kanyang panahon sa mga bagay na hindi mahalaga. Mga kapatid, ganun din po ba ninyo nakikita kung gaano kahalaga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Yung inyong paglilingkod, yung inyong pagsamba, yung bagay na yan ay napakahalaga para sa atin, sa ginagawa natin para sa Diyos.
Pero kung ikaw, tinitingnan mo siya na hindi mahalaga, napakadali para madistract ka at iwanan mo yung mahalaga na yan. Pero kung ikaw ay malago na sa pananampalataya, lahat ng mga bagay na alam mong mahalaga, hindi mo basta-basta ipagpapalit sa mga bagay na hindi mahalaga. Amen? Kaya sa atin, itong pagdalo ng gawain, pagsamba, alam natin na kalakasan natin ito. Yung fellowship natin sa ating mga kapatid, kailangan natin ito, dito tayo lumalakas. Kaya hindi natin ito binabaliwala. Amen po ba? Maliban lang na mayroong mga talagang ang kalagayan ay karamdaman o mga bagay na talagang hindi maiwasan. Pero hanggat mayroong pagkakataon, kinukumit na natin ang ating buhay na unahin ang kalooban ng Diyos. Why? Because we know na napakahalaga nito sa ating buhay. At kapag patuloy natin itong ginagawa, fire-proof natin ang ating buhay, pinatatatag tayo ng Diyos at sa harapan ng pagsubok, anumang gawa ng kaaway, tutulungan tayo ng Panginoon na malagpasan yan. Amen? Kaya ito niyo po yung mga kabataang ito. Kabataan sila pero nasa ng kanilang paglago. Kung titingnan natin yung kalaguan ng kanilang pananampalataya, kung ikukumpara sa kanilang edad, yung maturity nila spiritually ay napakataas. Ay napakahalaga mga kapatid, to keep a spiritual discipline to build your faith and grow. Pero tandaan niyo po, building your faith, going into maturity, hindi po yan nangyayari ng overnight. It takes small daily steps. At nagsisimula yan doon sa pagpili mo na lumakad sa kabanalan. Nagsisimula yan na paggising mo, Lord, pangunahan mo po ako sa araw na ito. Kinukumit ko po sa iyo ang araw na ito. Mangyari ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko. It takes daily small steps para po doon sa paglago sa pananampalataya. It takes prioritizing God, na hinahanap mo ang presensya ng Diyos lagi sa iyong buhay. Na gaano man kaabala, gaano ka man kadami ng mga ginagawa, still, hindi nawawala ang presensya ng Diyos sa isip mo, sa buhay mo. Ang ibig sabihin naman po nung sinasabing pray without ceasing, hindi naman ibig sabihin talaga na lagi ka talagang 24/7 nasa nakaluhod at nandun ka sa presensya ng Diyos. Hindi po. Yung sinasabing pray without ceasing, maaaring nagmamaneho ka ng sasakyan at nakikipag-usap ka sa Diyos. Ngayon, ang dami po mga road rage. Maaaring doon habang nag-aano ka, Lord, ayoko pong matulad sa mga tao na sa init ng panahon ay madaling uminit ang ulo. Gawin mo ako na nagdadala ng kaluwalhatian mo. Ay, kapag-usap ka sa Panginoon. Na, Lord, may transaction po ako sa negosyo ngayon. Lord, hipuin mo itong taong ito. Maaaring wala akong pangalan, maaaring mas mayroon pang pwedeng paboran para sa transaction na ito. Pero Lord, anak mo ako. So, lahat ng mga bagay, kinukonsult natin sa Panginoon. Yun po yung paglakad kasama ang Panginoon. You prioritize God in your life. Meron kang oras para makinig sa Kanya. Meron kang oras para maglaan ng panahon sa Kanyang salita. Surround yourself with believers. Hindi lamang i-prioritize mo ang Diyos lagi. Surround yourself with believers. Makita natin ito na yung tatlong kabataan, lahat ng mga nabihag, tandaan nyo lahat po ng dinalang bihag galing sa Babylonia, galing sa Israel, lahat yumuko maliban sa tatlo. Pero sabi niyo, bakit tatlo lang? Di ba si Daniel, lumuhod din kaya si Daniel kasi tatlo lang ang sinabi. Pero of course, hindi. Sigurado hindi rin lumuhod si Daniel. Pero dahil yung story ay about the 3 young Jews, kaya nakafocus dun sa kanila yung kwento. Out of the many slaves or captives galing doon sa Israel, merong matatanda na, matagal na sa pananampalataya sa Judaismo, lahat yon kasamang yumuko maliban sa tatlong ito. Imagine niyo po yun. Kaya itong mga kabataang ito, bakit sila naging matatag? Kasi may kasama silang kapwa nila mananampalataya na tumatayo sa kanilang pananampalataya.
Hindi sila naghiwa-hiwalay. Siguro, nung ihuhulog na sila, kung iba-iba yon, kung mababaw pananampalataya ng kinasama nila, nung ihuhulog na, oy, bahala kayo dyan. Hanapin kayong fire escape. Pero hindi. Itong tatlong kabataang Hudyo na ito, they stick together. Kahit doon sa panahon na sila ihuhulog na. So yung fellowship nila ay sa kapwa nila totoong mga mananampalataya. Brothers and sisters, kaya mahalaga po yung ating fellowship, yung ating BU. Ano mang araw yan, Huwebes man yan o Biyernes, nagpapalago ito ng ating pananampalataya. Samahan ninyo yung mga kapatid ninyo na matatatag sa pananampalataya. Sabi nga, di ba, may naririnig tayong, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kung sino ang kasama mo, yun ka. Kaya kapag ikaw ay kasama ng mga matatatag sa pananampalataya, yung kanilang pananampalataya, yun ang makakukuha mo. Kaya piliin mo yung sasamahan mo. Kung gusto mo na lumago sa pananampalataya, samahan mo yung mga sumusunod sa Panginoon. Makipag-fellowship ka doon. Bakit? Ano sabi ng unang Thessalonica? Sabi po ng 5:11, therefore, encourage one another. Sabi sa Tagalog, dahil dito, patuloy kayo magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Kapag tayo po bilang mga mananampalataya, hindi tayo excuse sa pagsubok. Sabi ko nga po sa inyo, kaya natin ito pinag-aaralan. We believers, we go through or we pass through fiery furnace. Lahat tayo. Pero kung sa pagdaan natin sa apoy na ito, may kasama tayo na nagpapalakas sa atin. Di ba? Ano sabi? Magpapaalalahanan tayo. Magpapalakasan tayo. Encourage one another, build each other up, just as in fact you are doing. Yung tatlong kabataang Hudyo, they kept their fellowship, yung intact ang kanilang pananampalataya. Kaya dun sa panahon na sila po ay inihulog, walang natakot, walang umatras. Matatatag ang kanilang pananampalataya. Yan po yung napapire-proof ng Panginoon. Pag ikaw ay malaguna sa pananampalataya, parang dumaan ka na pala sa pagsubok, di ba? Magugulat ka na lang, nalagpasan mo na. Hindi ka matatakot sa harapan ng pagsubok. Kasi alam mo, binibigyan ka ng Panginoon ng kakayahan at kapangyarihan. At napakahalaga po ng fellowship. Napakahalaga ng pagpaprioritize sa presence ng Panginoon to be able to experience God's fireproofing. Pag hindi ka particular sa presence ng Panginoon, dadaan ka sa mga pagsubok, hindi mo nararanasan ang presensya ng Diyos. Pero kapag ka particular ka sa presence ng Panginoon, dadaan ka sa pagsubok, pero ang mapapansin mo, yung presence ng Panginoon. Di ba alam natin yung footprints in the sand? Di ba? Napakaganda ng istorya na yun. Nung una, nakita niya sa panahon ng kanyang paglalakad, mayroong 4 na yapak. Nandun ang Panginoon, nandun din yung kanyang yabag. Pero nung tumitindi na yung pagsubok, nakita niya, bakit dadalawa na lang? Lord, bakit dalawa na lang? Di ba maganda? Hindi sinabi ng Panginoon, wala na hindi ka pala maasahan sa panahon ng mga pagsubok, iiyakin ka, ayaw mo na, kaya iniwanan na kita. Kaya 2 yabag na lang yung naiwa, sa'yo yan. Hindi, sabi ng Lord. Nahihirapan ka na, kinalong na kita. Yung yabag na yan, yabag ko yan. Palapakan po natin ang Lord. As we grow in our faith, yun po yung makikita natin. Na meron tayong pakikipaglaban, hindi tayo ang lumalaban. Kasama natin ang Diyos at siyang nakikipaglaban para sa atin. At nararanasan natin ang katagumpayan, not because of our strength, but because of God's presence in our lives. Yun yung ginagawa ng Lord na pagpa-fireproof ng ating buhay. Kila Brother Obet, sabi nga niya, totoo yung 7 months pa lang nalipas, di ba? Si Ate Wena. Tapos ngayon naman ay yung kanilang kapatid na si Kuya Ram. Ang hirap nun.
Tapos nandun siya sa isang event na kailangan ng presence niya, siya ang organizer at lahat ng bagay ano sa kanya dahil siya talaga ang halos lahat may kinalaman. Ang hirap noon, pero kung wala kang matatag na pananampalataya, di ba? Kung emotional kang tao, anong mangyayari? Matatalo ka ng sitwasyon. Pero si Brother Obet, nagampanan, nakapunta bago mawala ng hininga at naidaos pa din yung event at tagumpay. So gano'n ang mga anak ng Diyos na ilalagay tayo sa sitwasyon na sa tingin natin parang mahirap. But kapag malago na ang ating pananampalataya, makikita natin, nakaya ko yun, nagawa ko yun. Nagagawa lang natin yun dahil sa presence ng Panginoon sa ating buhay. Amen? And lastly, fireproofing our faith needs consistency in faith. Una, piliin mo na lumakad sa kabanalan dahil yun na ang buhay na binigay sa iyo ng Diyos. Yun yung start ng fireproofing ng Diyos. Secondly, hindi lamang yung paglakad sa kabanalan, kung hindi, bilang kanyang mga tinawag, makita mo na may yung ginagawa mo sa Panginoon ay napakahalaga at dahil ito ay mahalaga, nais mo na lumago ka sa pinagagawa ng Panginoon, lumago ka sa pananampalataya para patuloy mo magawa ang mahalagang bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon. And thirdly and lastly, fireproofing your faith needs consistency in faith. Ano po ibig sabihin nito? Kung makikita nyo po, itong 3 kabataang Hudyo, napaka-consistent po nila sa kanilang faith. Kahit nung sila po ay nasa Jerusalem, dito po makikita natin mga kapatid ang kahalagahan ng pagtuturo pa lang sa mga kabataan, sa mga maliliit na bata ng kalooban ng Diyos. Nung sila po, dahil lumaki sila sa Sunday school sa Jerusalem, parang may Sunday school sa Jerusalem eh. Ibig sabihin, itong mga kabataang ito ay lumaki sa aral ng Panginoon, maliliit pa lang sila. Nung umalis sila sa Jerusalem at pumunta sa Babylonia, yung aral na inilagay sa kanila ng kanilang mga magulang, dala-dala nila hanggang doon sa malayong lugar at yun ang nag-ingat sa kanila. At hindi nila ito basta iniwanan. Sabi nga ng Proverbs chapter 2 verse 6, di ba? Teach a child the way that he should go so that when he grew up, he will not part from it. Eh napakahalaga mga magulang na ituro natin sa ating mga anak ang salita ng Panginoon. At kapag ang salita ng Panginoon ay lumago sa kanilang buhay, lumago sila sa pananampalataya, saan man sila naroroon, makikita natin, yung faith nila sa Panginoon, yun ang magpoprotect sa kanila. At nakita po namin ito sa mga kabataan sa Sariaya. Marami pong mga patotoo na talagang yung ating mga kabataan doon ay dahil maaga na natuto sa salita ng Panginoon, yung leadership nila, ahead sila. Sabi nga, totoo yung ang mga anak ng Diyos ay hindi buntot kundi ulo. At saan man sila pumunta, kahit na walang nakakakita sa kanila, ito mga kabataan natin, hindi namumuhay ng katulad ng ibang mga kabataan na pag nawalay sa tingin ng magulang, ang pamumuhay ay katulad na rin ng pamumuhay ng sanglibutan. Pero sa biyaya ng Lord, ang ating mga kabataan sa Sariaya, and I believe maging dito sa atin na nataniman ang salita ng Panginoon. Pero I am speaking sa mga kabataan sa Sariaya sapagkat nakita ko kung paano na ang mga kabataang ito sa murang gulang ay talagang sinikap namin na maihasik ang salita ng Diyos sa kanila. Habang sila'y lumalaki, nakikita namin yung katatagan ng pananampalataya. At napaka-consistent nila sa kanilang pananampalataya. Ganon din po ang ginawa ng mga kabataang Hudyo na ito. Nung sila po ay lumaki, alam nila ang salita ng Diyos. At nung sila'y napunta sa Babylonia, kahit na nakataya na ang kanilang buhay, alang-alang sa kanilang pananampalataya, ang tibay ng kanilang conviction to stand for God. Kaya nga sabi nila sa itong Daniel chapter 3, ito po yung kanilang patotoo, verses 16 hanggang 18, sinabi ni na Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran na magliligtas sa amin sa pugong iyan
at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa ribultong ipinagawa ninyo. Ganon ang kanilang consistency sa kanilang pananampalataya. Hindi sila consistent sa kanilang pananampalataya kapag okay lang ang sitwasyon. Kahit nakabingit na ang kamatayan, alang-alang sa kanilang pananampalataya, pipiliin pa rin nila ang Diyos. Is that how consistent are you sa inyong pananampalataya? Marami po kaya hindi po fireproof ang buhay pananampalataya sapagkat tinitingnan ang pagsunod sa kalooban ng Diyos na parang on and off, parang Christmas light na ngayon patay sindi. Ang buhay pananampalataya ay parang hindi binibigyan ng seriousness. Sabi nga, parang kakanin din, lulubog, lilitaw. Well, tandaan niyo po mga kapatid, yung consistency and faith, may kinalaman po ito doon sa talagang pagdidwell natin, pananatili natin talaga sa ating connection sa Panginoon. Alam natin na ang nagbibigay ng source ay ang Panginoon. At ang sabi na banal na kasulatan sa John chapter 15, we are connected as stem to the tree. It is not the tree who bears fruit. It is the stem. At hindi kailangan patunayan ng Panginoon bilang tree yung kanyang katotohanan na siya ay dakila. But it is us connected to the tree na kailangang magbigay ng patotoo na tayo nga ay nakakonect ng tama sa tunay na puno. And it is when we bear fruit that God is glorified in our lives. At paano mangyayari yun? Hindi yan mangyayari kapag hindi tayo consistent sa ating pananampalataya sa Diyos. For a stem to bear fruit, he has to be connected always to the tree. Ganon din sa ating buhay pananampalataya. Now, tingnan niyo po mga kapatid sa Panginoon. Sa panahon na ito, magkaiba po yung tinatawag na visitation at saka dwelling in the presence of God. Ito po yung pagkakaiba. Yung iba, kung kailan lang niya gustong bumisita sa presensya ng Diyos, ibig sabihin, occasional. Hindi consistent sa paglilingkod. Pero pag sinabing dwelling, ang ibig sabihin ng dwelling, talagang nananatili ang presensya ng Diyos. And when you dwell, it is when you dwell in the presence of the Lord, not when you visit. Di ba? Psalms 91 verses 1 hanggang 14. Napakagandang pangako ng Diyos for His children. Sino ang nakakaranas ng mga bagay na ito? Ang pangako ng Diyos, He who dwells, hindi He who visits. Ibig sabihin, siya na pinipiling manatili sa presensya ng Diyos. Di ba sabi, ano sa Tagalog? Ang nananatili sa kalinga ni yung kataas-taasan, ang nagsisikap, magsik ng pagkupkop ng Diyos na makapangyarihan. Makapagsasabi, mo'gkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, Diyos na aking pinagtitiwalaan. So, ang fireproofing ng Diyos, ipinararanas niya sa mga mananampalatayang consistent sa kanilang faith. Bagamat ang Diyos laging consistent, laging faithful ang Panginoon. Pero yung fireproofing, yung lubos na pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos, nararanasan ng mga consistent sa kanilang pananampalataya. At ito yung mga kabataan. Nakita natin, consistent yung kanilang faith sa Jerusalem at maging doon sa Babylon. Kahit hindi sila nakikita ng kanilang mga leader at sa bingit ng kamatayan, sa Panginoon pa din sila. That's how consistent these young Jews to their faith in God. No wonder, in the face of fiery trials, yes, hindi sila naligtas, dumaan sila doon sa apoy. Pero anong sabi? Lumabas sila doon, unharmed. Lumabas sila doon sa pagsubok, doon sa apoy ng pagsubok, na wala man lang anumang galos, wala man lang anumang pinsala. Why? Because God protected them. God made them fireproof dahil sa kanilang pagsunod sa kanilang
pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, there is a need for us, all of us, bilang mga mananampalataya, maranasan natin yung fireproofing ng Lord. At kung gusto nating maranasan yan, merong tatlong mahalagang halimbawa na pinakita ang mga kabataang ito. Number 1, walk in holiness. Lumakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos. Mga kapatid, inaagaw, dinidistract ng sanglibutang ito ang ating atensyon para mailayo tayo sa kalooban ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kapagkat ang taong malayo sa kalooban ng Diyos, mahina. Alam mo yun ang away. So He has to distract us and He has to isolate us so that we will fall into temptation. And that's what Satan did to Eve. Samantalang si Adam, wala siya sa lugar ng temptation. He was in the presence of God. Kaya hindi si Adan ang tinukso. Kasi si Adam nandun sa presensya ng Panginoon. Yun nga lang, nakalulungkot, nung ang babae na ang tumukso kay Adan, dahil magkalapit sila sa tukso, nahulog na din si Adan dahil wala siya sa presence ng Diyos. So napakahalaga, if you want to fireproof your life, start by walking in holiness. Secondly, desire to grow in your spiritual life by doing spiritual disciplines, practicing the presence of God. Kahit wala kayong kasama, talk to God. Ano man ang inyong ginagawa, sabihin nyo sa Panginoon. Yung presence ng Panginoon, katulad ng presence ng Diyos doon sa mga kabataan, kahit dumadaan kayo sa apoy, parang ramdam nyo, kasama nyo ang Panginoon. Hindi niya kayo iwanan, hindi niya kayo pababayaan. And lastly, be consistent with your faith. Hindi lang kapag ka-comfortable, yes Lord. Kahit nasa bingit ng kahirapan, nasa bingit ng kamatayan, kung ang pananampalataya mo ay matatag, sasabihin mo sa Panginoon, katulad na sinabi ng mga kabataan, hindi pa rin kami, kung hindi man kami iligtas ng Diyos sa iyong kapangyarihan, at hindi man kami iligtas ng Diyos sa apoy na ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebulto na yan. Sa Diyos pa rin kami. Mga kapatid, napakahalaga po ng pagiging consistent sa ating pananampalataya. Isang bagay ito na nagpapa-fireproof ng ating faith. Amen? Nawa, ito pong tatlong mahalagang hakbang na ito, patuloy nating ipamuhay. At kayo mismo makikita nyo as you grow in the fiery trials of life, kasama nyo ang Panginoon and you will go out from that fire unharmed, katulad po ng mga kabataan. Amen. Tayo po sandaling manalangin. Yes, O Lord, salamat po sa pagkakataong ito. Alam namin ang aming buhay, O Diyos, bilang mga mananampalataya. Nandito kami sa mundong ito na andon yung kilos ng kaaway, andon yung tudla ng kaaway upang papaglagablabin ang aming pananampalataya. Yung kanyang apoy ng tisod, ng distractions, ng persecutions, at kung ano-ano pang mga tudla ng naglalagablab na apoy, kapag ka itinudla sa amin, ang nais niya ay pahinain ang aming pananampalataya. Ngunit salamat, O Diyos, na ang aming pananampalataya ay nagsisilbing panangga laban sa gawa ng kaaway. At hindi lamang panangga, kaya din itong patayin ang mga apoy na panudla ng kaaway. Kaya naman, O Diyos, nais po namin na katulad ng mga kabataan, nais din namin na maranasan yung fireproofing ng aming pananampalataya. At salamat doon sa mga pamantayang nakita namin na pinamuhay ng mga kabataan. Nagsisimula, O Diyos, ayon sa iyong salita, ang paglakad sa kabanalan ang magsisimula ng pag-fireproof ng aming pananampalataya. At ganun din, kung kami patuloy na lalago sa aming buhay espiritual, tatatag, at magiging consistent sa aming pananampalataya, alam namin, O Diyos, dadaan kami sa mga apoy ng pagsubok. Pero katulad ng mga kabataan,
Panginoon, hindi kami babaluktot sa panahon na dumaan kami sa apoy. Kundi lalo, Panginoon, lalabas ang iyong mga lingkod, Lord God, at tulad ng ginto, dinalisay ng mga pagsubok. Ganon din, O Diyos, dalisayin mo ang aming pananampalataya sa pamamagitan po ng mga apoy ng pagsubok. Tulungan mo kami kapag hinahanap po namin yung fire escape, Lord God. Give us the courage, the strength, para po pumaloob sa kalooban mo, maging consistent sa aming pananampalataya, even in the face of death, Lord God. Dahil alam namin, ang pananampalatayang nakasandig sa iyo, Panginoon, pinangako mo, Panginoon, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge, He is my strength, my help, my teacher. Father God, alam namin doon sa panahon ng mga pagsubok, makikilala namin lalo kung sino ka na aming Diyos, na kasama namin sa iba't ibang yugto ng aming mga buhay. Kaya salamat po, Diyos. Continue to reveal yourself sa buhay ng bawat isa sa amin. Lalong-lalo na, we are in the last days, O God, and you are looking, O God, sa mga anak mo, Panginoon, na faithfully handang tumayo para sa pananampalataya sa iyo. Salamat, O Diyos. Amen.